Good morning mga farmers. Andito tayo sa taniman namin ng sitaw. Update ko po kayo. Ayan. Meron ng bulaklak yung sitaw natin at meron na rin mga bunga na maliliit. Pati yung lugbati na tanim natin mga farmers. Ayan. Lalapat yung mga dahon. Pati yung okra natin. Ayan. Sobrang taba ng sitaw natin. Isang beses pa lang yan na bulungan mga farmers. Ang pinagtataka ko lang dito sa tinanim natin na sitaw mga ka-farmers ay nagumpisa siya na mamulaklak sa gitna, wala sa ilalim. Matagal na hindi tayo nakapag-video mga ka-farmers dahil naging busy tayo mga ilang linggo. Tignan yung mga ka-farmers at napalinisan na rin natin, tanggalan na ng mga damo. Maraming tubig dahil araw-araw umuulan dito mga farmers. Marami na rin siya ng sanga na sumusulpot. Yung pinaganda sa sitaw na to mga ka-farmers ay marami siyang sanga sa itaas. So, ibig sabihin yan kapag maraming sanga, marami ring ibubunga mga ka-farmers. Ayan. Hindi pa na pagapang sa trellis kasi malambot siya, madaling maputol mga ka-farmers. Ayan, tingnan nyo yung mga lugbati natin mga ka-farmers, nalalapad ng dahon, tataba. Siguro nanibago sa lupa dito dahil meron itong mga organic gaya ng chicken manure mga ka-farmers. Andun sa loob yung tanim natin na okra mga ka-farmers. Ito palang alugbati mga ka-farmers. Kapag pumunta dito mamaya yung buyer, harvestin ito.
Dalawang klase yung alugbati na itinanim natin dito mga ka-farmers. Itong purple at green. Ayan. Tingnan nyo mga farmers. Sobrang taba ng sitaw dito. Ayan. Ang lulusog ng mga dahon niya. Oh. Yung inaalala ko dito baka hindi makabuo ng bunga pero meron naman. Ayan, lugbati natin. Dati kasi itong palayan convert natin sa gulay. Ngayon kapag tumaas doon tubig doon sa sapa, maabot yan dito mga ka-farmers. Dito yung okra natin mga ka-farmers. Yung tanim namin dito dati ay upo at saka ampalaya. Ayan. Dito sa linya ng mga okra meron tayo dyang naka-intercrop na ampalaya at upo. Ay mga part na hindi pa natin napalinisan. Ayan. Yung variety pala nito na ginagamit natin mga farmers ay galante ng East West. Kukunti pa lang yung mga una niyang bulaklak pero marami siyang sanga. Ayan. Ito pala yung unang itinanim namin mga ka-farmers dahil maliit lang yung puhunan. Talong sana yung tatanim namin dito, kaso lang medyo magastos yung talong kaya ito yung inuna namin na tinanim. Maganda kasi ito dahil isang buwan kalahati pwede ka na maka harvest. At kapag kapos ka sa budget, maganda rin ito.
Itong trellis na tinaniman namin ng sitaw mga ka-farmers ay nagamit na po namin ito ng 2 beses bago tinaniman namin ng sitaw. May gida 1,000 puno po ito ng sitaw mga ka-farmers. Yan, meron na siyang naunang bunga. Ito yung kinagandahan sa variety na to dahil marami siyang sanga. Meron din kaming dati na itanim na ibang variety na sitaw. Yung berdana ng Condor, maganda rin yan. Maramihan kung bumunga. Ang problema, madali siyang matapos. Ito pala mga ka-farmers, yung tataniman ko ng siling panigang. Dahil sa parating umuulan dito, nilagyan ko na ng plastic mulch para hindi ma-stress yung siling panigang mga ka-farmers. Alam naman natin na madaling kapitan ng pungkos yung mga sili mga ka-farmers. Ayun, meron ako doon sa kabila tanim na siling panigang. Tinamaan na yan ng pungkos. May mga paila nila na namamatay na. Meron pa dito mga ka-farmers. Dito banda na palinisan na natin yung tanim natin na sitaw. Sumisikat na yung araw. Ganyan kami maglinis ng aming taniman mga farmers. Yung putik, yan, tinatapon namin sa mga damo. Yung lupa namin naglulumot. Dito banda mga ka-farmers ay triangle type yung trellis natin. Kabilaan yung tanim natin na sitaw. Yan, hanggang dun mga ka-farmers. Dito banda hindi pa na linisan. Ayan.
Mm. Dito pa lang yung natapos. Mm. Marami na siyang mga bulaklak. At meron na rin siya naunang mga konti-konting bunga. Yan yung tanim mo. Nagsalubong na sa taas yung sitaw natin mga farmers. Hanggang dito na lang mga ka-farmers. Update ko naman sa kayo sa susunod. Kung nagustuhan niyo yung video namin, paki-like na rin at pakipindot yung notification, subscribe mga farmers. Maraming salamat.